Isang magandang hapon po sa ating lahat mga kaibigan. For today's video, pag-usapan po natin ang pelikulang Quezon. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Mga kaibigan, sinama ko ngayon si Baby Buhaya manood ng Quezon. Kasi, naboboring na daw siya. Kesa makipag-away kung kani-kanino, sinama ko na lang siyang manood. Kaya, alamin mamaya ang kwento. Kung ano ang kwento ni Quezon. Okay? See you. Yan po ay galing po kami sa mall at kasama ko ang ating munting buhaya mga kaibigan. Kasi nga may pork siya, nilibre niya ako ano. Hindi pork barrel ha, pork baboy mga kaibigan. Anyway, kidding aside mga kaibigan. Kahapon nga po nagtungo kami, kasama ko si Baby Buhaya sa mall at nanood po kami ang inyong lingkod ng Quezon. Alam nyo mga kaibigan, medyo matagal-tagal na rin tayo ng huling nanood ng sine. Siguro mga 5 o 6 na taon. At ang huli nating pinanood na sine ay ang General Luna. Kung maaalala nyo po. Ano po? Ang inyong lingkod po ay nanonood ng sine yung mga may kabuluhan. Katulad ng may kinalaman sa ating kasaysayan. Ano? At ito ho'y nagpapalakas ng ating kaisipan kapag nakakapanood tayo ng mga ganong mga pelikula mga kaibigan. Anyway, bago po tayo dumako sa pelikulang Quezon, sino po ba si Manuel L. Quezon? Balikan po muna natin ang kanyang background. Ano po? Si Manuel L. Quezon ay isang prominenteng estadista, abogado at politiko dito sa ating bansa. Siya ay nagsilbi bilang unang Pangulo ng Commonwealth mula 1935 hanggang sa kanyang kamatayan noong 1944. Ang kanyang kapanganakan ay ipinanak siya noong 19 ng Agosto 1878 sa Baler, Tayabas, na ngayon ay Aurora, Quezon. Nag-aral siya ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas at nakapasa noong 1903. Siya ay namulat sa maagang karera sa politika. Nagsimula ang kanyang karera bilang isang piskal sa Tayabas at naging gobernador din ng lalawigan noong 1907. Nahalal siya sa Philippine Assembly at naging majority floor leader. Siya ay resident commissioner mula 1909 hanggang 1916 mga kaibigan. Nagsilbi si Quezon bilang resident commissioner sa Washington, D.C. kung saan siya nagtrabaho para sa kalayaan ng Pilipinas. Siya ay naging Senate President
Nahalal siyang senador noong 1916 at naging Senate President mula 1916 hanggang 1935, mga kaibigan. At noong 1935 nga, si Quezon ay nahalal bilang unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Ang kanyang administrasyon ay nagtuon sa paghahanda para sa ganap na kalayaan, pagtataguyod ng katarungan, panlipunan at pagpapaunlad ng ekonomiya. At nung ikalawang digmaang pangdaigdig, mga kaibigan, siya ay lumikas si Quezon mula sa Pilipinas at nagtatag ng isang pamahalaan sa pagkatapon sa Estados Unidos. Namatay siya sa sakit na tuberculosis sa Saranac Lake, New York noong August 1, 1944. Si Manuel L. Quezon ay kilala bilang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang papel sa pagtataguyod ng isang pambansang wika para sa Pilipinas. Ang Quezon City at ang lalawigan ng Quezon ay ipinangalan sa kanya bilang pagkilala sa kanyang mga ambag sa ating bansa, mga kaibigan. Kahapon ay napanood po natin ang kanyang pelikula at masasabi nating ganun pala si Quezon. May mga eksena kasi na nagulat ako. I mean, yung pagiging Quezon pala ay iba yung nakita mo lang siya sa litrato eh. Kumbaga doon sa mismong isinapelikula ang kanyang buhay. So, kasi ang impression ko po kay Manuel L. Quezon yung kagalang-galang, tahimik, at syempre magaling. Magiging presidente ba yan kung hindi magaling, di ba? So, nagmumura pala si Quezon, At ang kanyang mura hindi ko pwedeng banggitin dito sa ating video, Isusulat ko na lang po. Ayan po. So, pirmi siyang nakaganon, yung P. Ayan. Yan. At si Manuel L. Quezon po ay maiinitin ng ulo, mga kaibigan. Pirmi siyang maiinitin ng ulo at palagi siyang nakamura. At base doon sa pelikula at sabi din ng mga ilang historiador na meron siyang dalawang muka. Pagkaharap niya ang kanyang mga constituent, ang mga tao, ang mga maliliit na tao, iyon siya. Para siya sa mga tao, para siya sa maliliit na tao. Pero pag nakaharap siya sa mga Amerikano, ay yung panig ng mga Amerikano ang kanyang ipinaglalaban, kumbaga. At may eksena doon, mga kaibigan, na kausap niya si Sergio Osmeña, mga kaibigan, si Sergio Osmeña. At nag-uusap sila kasi hinihikayat siya ni Manuel L. Quezon na suportahan siya sa pagtakbo sa pagkapangulo at siya ang gagawing pangalawang pangulo. Alam niyo po, silang dalawa may mga bangayan na sila lang yung nakakaalam, mga kaibigan. At at the end of the day, nagkakasundo din po sila. Ang linya ni Sergio Osmeña, sabi niya, kasi pinapaliwanagan siya ni Manuel L. Quezon sa isang mahusay na pananalita. At sabi ni Sergio Osmeña, huwag mo akong bilugin dahil hindi ako kulangot. Mga kaibigan. Yun po ang sabi niya. At may mga malalalim na usapan sila ng mga dialogue na titimo sa iyong isipan, mga kaibigan. At isa sa dialogue na yon na tumimo sa akin yung sinabi ni Myong, si Aguinaldo, na maraming politiko pero iilan lang ang lingkod bayan. Di ba? Mga kaibigan? Medyo malalim yun. Mag-iisip ka. Sa sitwasyon natin ngayon, sa ating lipunan, maraming politiko, napakaraming politiko. Pero mabibilang mo lang sa daliri mo, sa kamay mo, ang totoong lingkod bayan, mga kaibigan. At ang kaganapan noon, at ang kaganapan natin ngayon sa present day, ay parang hindi nagbago.
Although, nung panahon ni Quezon, way back 80 years, 90 years, medyo mas gentleman pa ang galawan nila, unlike ngayon, mga kaibigan. Pero sabi nga nila, yung sitwasyon noon at sitwasyon ngayon, template, mga kaibigan. Nangyayari ngayon, mga kaibigan. Kaya, napakahalaga sa ating mga Pilipino na mapanood ang mga ganitong klaseng pelikula sapagkat ito ang nagmumulat sa ating kaisipan na ang ating palang mga unang leader ay ganito ang kanilang ginagawa, ganito ang kanilang isipan. Normal din sila, nakatulad natin, na nag-iisip para sa bayan, para sa mga maliliit, pero sa likod nun, merong sariling interest na pinoprotektahan, mga kaibigan. At yun naman talaga ang totoo, hindi po ba? Sabi nga ni Myong, ni Aguinaldo, mabibilang mo ang lingkod bayan. Maraming politiko, pero mabibilang mo ang lingkod bayan, mga kaibigan. Anyway, inihikayat ko po kayong manood ng Quezon, isang napakagandang pelikula. Sa akin pong pag-rate, kung i-rate po natin siya ng 1 to 10, ang grade ko po sa kanya ay 9, mga kaibigan. Magaling ang pagkakadali ng pelikula, magaling ang pagbabalik sa nakaraan, although yung iba computerized na, mga kaibigan. Pero yung mga costume, yung sasakyan, yung pananalita, parang ang sarap mabuhay ng mga panahon na yun, mga kaibigan. Kaya muli, kung wala po kayong ginagawa at kung merong oras po kayo, panoorin nyo po ang Quezon. Ito po ay magandang pelikula na marami tayong matututunan, especially yung ating mga kabataan, mga kaibigan. Anyway, dako na po tayo sa ating comment section. Sabi po ng mga nag-comment kung anong magandang pangalan para sa ating napakabait na si Nadine na demonyo ka. Ang ating munting buwaya, mga kaibigan. Sabi po sa ating comment section, umulit si Rexy May Pande. Sabi ni Rexy May, Gringo. Gringo daw ang pangalan. Sabi naman po ni Jerry Balisbis, di ba kuya, diskaya pet kung baga. Sabi naman ni Ricardo, pastor ng Bulate na may magandang chick. Sabi naman ni Pinocchio, cheese na walang heart, kurakot. Anyway, iyan lang po ang mga nagbigay ng pangalan para sa ating munting buwaya. At kung may naiisip po kayong bagay na pangalan para sa kanya, huwag po kayong mahiya magsulat sa ating comment section at babasahin po natin sa ating susunod na mga video, mga kaibigan. Muli, sa mga nanonood sa YouTube, maraming salamat po sa aking mga bagong subscriber. Nathan's Channel, follow na. Maraming salamat po. At ganoon po din po mga nanonood sa Instagram at Thread. Magandang araw po. At syempre dito sa ating Facebook profile, Nathan Banaria. Follow na po kayo, mga kaibigan. Sa mga hindi pa nakapollow. And with that, mga kaibigan, maraming salamat po. Follow na.